Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Okay, so Orico Magnetic Portable SSD. So naghahanap ako ng ganito actually na portable SSD pero hindi na clumsy ang pakiramdam like for example, itong Orico na to. Yeah, this one is an Orico. Well, kapag ginagamit ko siya sa phone ko, of course, ito yung pinaka main vlogging phone ko. This is the Samsung S23 Plus. So kapag sinasaksak ko, syempre may nakalawit, 'di ba? Ang awkward. Habang nakasaksak ito, dito siya sa baba nakalawit. So, I found this another Orico product which is, I believe, is far more convenient kasi this one has magnetic portable SSD. So, papakita ko na lang sa inyo para mas ma-gets nyo kung ano tinutukoy ko rito. But, specifications muna, 512GB po itong binili natin. Up to 480 Mbps. Magnetic design, Type-C po siya supported and up to 5 gigabits per second yung kanyang speed. Malakas yun. Or mabilis yun, I mean. So, napili natin yung gray and gawa po siya sa alloy and plastic. Supported po niya lahat ng operating system halos, no? Windows, Linux, Mac OS, Android, iPhone 15 onwards. iPhone 15 kasi Type-C, di ba? iPhone 14 pababa is mga Lightning. So, kailangan pa ng adapter para maisaksak to sa iPhone 14. But, directly, plug and play po siya kapag iPhone 15, 16 pataas. Okay? Understood? So, yun. Buksan na natin para may idea na kayo agad. Hup! Hup! Yup! Ito na nga. So, dahil na bibili na ako sa paggamit ng mga Orico kasi quality product, hanggang ngayon, di pa rin ako nasisiraan ng mga Orico products. Orico products na lang ang binibili ko ngayon. And sometimes, pinapadalan din nila ako. So, for transparency lang. But this one, binili ko ito kasi nakita ko talaga to sa kanilang store. So, this one ay USB Type-A to Type-C and actually, meron din siyang Type-C to Type-C. So, naka-built-in na rin yung adapter. So, Type-C to Type-C and Type-C to Type-A. Pwede. Okay? Pero syempre, ang gagamitin natin dito is malamang Type-C to Type-C lang. Kasi, puro Type-C lang ang unit ko dito ngayon. Meron pala siyang user manual. Yes. At meron siyang parang ring. I'm not sure. Okay. Ito yung metal for. Oh, okay. So, kung walang magnetic feature ang smartphone mo, idikit mo lang ito para magkaroon ng bakal and then pwede na rin siya. So, hindi lang requirement na may magnetic feature o may bakal yung phone mo. Kung walang bakal, like maybe this Infinix Note 8, walang bakal po ito kasi plastic lang ito and glass. Pwede ko siyang idikit na lang ito. May bakal na and then possibly makakakonect na rin siguro siya. Ayun, no? Okay, so at least hindi sila sobrang kapit. Hala, yun na bumitaw. Ay, hala, yun na nga. Seryoso, legit, ang sobrang kapit ng magnet niya. Paano pa to? Wala, paano na ito? Ayun. Malakas po yung magnet niya. Huwag nyo pong mamaliitin. In fairness. Alright, anyway. Mamaya na siguro natin i-test yung non-magnetic na part. Stick mo tayo sa magnetic. This one supports kasi nito ang magnetic kasi bakal yung likod if I'm not mistaken. And this one has wireless charging. Usually sa mga merong wireless charging support sa likod, yun yung merong magnetic na support. So yun. Anyway, from here nakikita natin sa likod, meron tayong ring dito and I believe this ring is yung pinaka-magnet niya. And may kalakasan nga. And napaka-basic lang po. 5 gigabits per second, Type-C. Meron tayo ditong butas. I'm not sure kung para sa reset ito o singawan lang. Kasi alam ko mga local drive or solid state drive is may mga butas talaga na isa para parang singawan nila yan eh. So, tapos pinaka-logo ng Orico. What else? Wala na. Yun lang. Napaka-simple lang. Ito lang yun. So, try natin kung didikit. Dumidikit siya actually. Pero hindi siya ganun kalakas ang dikit. Dumidikit lang pero dumudulas. Madikit lang. So this one, I believe, katulad dito. Yan. Magagamit din sa part na to. Itong ring na to. Itong ring na to. Kailangan ko idikit to dito para talagang kumapit siya. Oops, ayun na naman. Magkakamali na naman ako. So this one, meron siyang metal, may magnetic support, but hindi ganun kakapit. Pero in fairness, pwede na rin. Hindi siya nalalaglag, pero dumudulas nga lang pag nakatayo. Yeah. I'll do some adjustment na siguro. For now, and then gusto ko na siya i-try actually. This one, sige, so saksak na natin muna. Pag-ulit ko parang masyadong hassle itong side na to. Dito na lang pala para dyan sa ilalim, and then this one sa likod. Yun, no? So may kahabaan, pero tingin ko much better ito kung medyo mas maikli yung wire, no? Ganito kahaba, medyo alanganin, but
still okay pa rin. Okay pa rin ang implementation. It's just that mas okay ito kung mas maikli lang yung wire. Not this long. Pero sa bagay, kung gagamitin mo rin tong storage na to sa PC mo, so it will be of great help na rin kung medyo mahaba. No? Pwede rin naman actually maikli. Siguro kahit na ganito lang kaikli, cut mo tong part na to. Kahit ganyan lang kaikli, pwede na eh. This one lang, papunta lang dito. Kahit cut mo to, no? I think sumobra haba nung wire. But it's okay. Given. So, yun. At least walang lumalaylay dito na kapag, like this one, kapag ginamit ko to, nakalaylay siya. So, ang awkward and possible na lumuwag pa yung Type-C port ko kasi yung bigat at laylay nung ganitong klaseng portable storage ay nakaka-apekto. But this one, steady and hindi luluwag ang ating Type-C port. Okay? Okay yan, good. Now, gaano kabilis yung transfer? So, meron tayong mga vinlog dito na medyo may kalakihan ang size. Try natin. This one has 5 gigabytes. 5 gigabytes file size. Mahigit actually 5.47 gigabytes file size. Try natin i-copy. Copy lang to, USB storage. So, ito lang siya. Copy here. Uy, that's, remember 5 gigabytes, 5.4 gigabytes po. And, I think it just took 10 seconds. More or less. Yung 5 gigabytes per second, 10 seconds lang po. Wow! Now, that's something. Yan ang mabilis talaga. So, yun nga siya. Ayun agad yung 5 gigabytes. Try natin mas malaking file. Alam ko meron ako dito mas malaking file. Orasan na rin natin para mas maganda. Okay. How about this one? This one has 24 gigabyte. Yeah, 4K resolution po kasi lahat ng mga videos ko. So, may kalakihan nito. 24 gigabytes o orasan natin. So, una-una, copy muna natin. 24 gigabyte, remember? Copy. 24 gigabyte. Ano kabilis niya maita-transfer yon papunta sa Orico. Okay? So, lipat mo tayo rito. And then from here, ready, copy here, start. That's 24 mahigit gigabytes. Okay? Gaano kabilis? We are at 9 seconds, 10 seconds, 11 seconds. 24 gigabyte po ito I'm sure hindi ganun karami ang mga users na nakaka-encounter na daily na 20 gigabyte ang file size. Isang size lang yon, isang file lang po yon. 24 mahigit na gigabytes. So 30 seconds, nasa 24 na tayo, nasa 12 gigabytes na tayo kasi 50% yun eh. So 12 gigabytes in 30 seconds, kaya po niyang i-transfer Take note, 30 seconds, 12 gigabyte kaya niya i-transfer. So, I think 60 seconds yung 24 gigabyte. 1 minute lang. Tansya ko yun. Pero ayan na, ito na, malapit na. 56, 57, 58, 59, 60. Uy, nabitin ng konti. May sobra siya, 24 gigabyte eh. And, stop. 1 minute and 5 seconds na rin kasi almost 60 eh. So 1 minute and 4 seconds mahigit ang 24.42 gigabytes. That's 24.42 gigabytes. Okay? Check natin. Double check lang natin kung nandun nga. Ayun nga siya. That's 24.42 gigabytes. 1 minute lang, ha? Kita nyo? 1 minute and 4 seconds. Ganyan po siya kabilis. Ganito ka-convenient gumamit ng ganitong USB Type-C na magnetic. Good job actually. Good job. Okay sa akin to. Panalo na agad. Yes. Solid. And actually, gusto kong makita yung pinaka-na-detect niya. Okay, 512 gigabytes. Okay din naman. How about try natin yung pabalik naman, no? Pabalik. So, i-rename muna natin to para ibang file na siya pagka binasa ng smartphone ko. Lagay lang natin test 1. Okay. So yung test 1 na 24.42 gigabytes ulit, copy natin, papunta naman sa internal storage. Dito naman sa phone na mismo. So, from Orico to phone naman. Kanina, phone to Orico. This one, Orico to phone. So, gawa lang tayo siguro ng isa pang folder dito. Gawa tayong folder, Orico Magnetic. Okay. Yan. Diyan. Okay. Tingnan natin yung gano'ng kabilis din. Again, reset. Kanina, 1.4 seconds. Anong difference naman ngayon na papunta naman sa phone? Again, Orico to phone ang transfer naman natin. And copy here. Start.
Yun, so papansin nyo, magpasa tayo ng 1 minute and 4 seconds, siya matatapos pa lang. So, magkaiba ng difference yung write at saka yung read. Oops, stop. Sorry. Lumagpas tuloy tayo ng 1 to 2 seconds. But anyway, set na natin kunwari sa 1 minute and 16 seconds. Okay? So, 1 minute and 16 seconds naman from Orico to phone. Still, that's 24 gigabyte po. 24 gigabyte na file. So, 1 minute and 16 seconds, sabihin natin gano'n. Mabilis pa rin po yan actually. Mahigit 1 minute lang, hindi man lang umabot ang 2 minutes. Gano'n po siya kabilis. Okay ba? So, yan. Kung interesado kayo rito, demo lang natin, and kung interesado kayo, kung interesado rin kayo sa long term nito. Pero I believe okay na to. Ito na yung pinaka-hinahanap natin eh. Ganito kabilis sana. Of course, yung ganyang bilis po nakadepende rin po yan sa bilis ng smartphone nyo. What I am using now is Samsung S23 Plus, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 po ito. Kaya medyo may kabilisan talaga. If you're using a budget smartphone, entry level, syempre medyo may kabagalan ng konti yan. Malamang hindi ganito kabilis. Okay? Siyempre, nakadepende pa rin po yung speed. Okay? Hindi po pare-pareho po yung transfer speed porque sobrang bilis nung Orico, mabilis din yung phone. So, yung phone nyo is nakadepende pa rin. Pero again, kung mabilis ang smartphone nyo, flagship smartphone ang gamit nyo, ganitong speed. Even faster pa nga siguro kasi S23 pa po ito. Nasa S25 na ata tayo. S24, S25, something like that. So, mas mabilis yun. I don't think I need more explanation pa. But this one, very good. Okay? This one again is the Orico Magnetic Portable SSD. Okay, iwan ko yung link nito sa video description. K5 Plus, yan pala yung pinaka niya. Iwan ko yung link dito sa video description para hindi po kayo na-scam. Doon tayo sa legit lang na mga link. So hanggang doon lang, this is Scottman. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share kung gusto nyo ng mga ganito na test natin ng mga technology, current technology. Hindi lang smartphone. Tandaan nyo, hindi lang po smartphone ang pinifeature natin dito. Basta may kinalaman sa technology, portability, or kahit hindi portable, basta may kinalaman sa technology, dinidiscuss natin yan dito hanggat maaari. Isisiksik natin sa channel na to para hindi lang puro smartphone. Ako, may din naman. Kasi syempre, hindi naman may kayo bibili ng smartphone, di ba? So, kapag nakabili na kayo ng smartphone, hindi na kayo interesado sa iba pang mga smartphone na i-feature ko rito within the first month, syempre, di ba? So, that is why hindi lang smartphone na i-feature natin dito. Mga ganitong technology na kakaiba minsan, or bago minsan, or astig minsan, or talagang hindi ko pa natatry ng mga technology, i-feature natin yan dito sa channel. So, hanggang doon lang. This is Scottman again. I'll talk to you again soon.